Sa gabing iyon, matapos matagumpay na ma-record ang pag-amin ng aroganteng pulis, bumalik si Rhea sa kanyang taguan upang suriin ang kuha. Ang maliit na screen ng kanyang device ay nagpakita ng mukha ng opisyal, bakas ang gulat at kaba. Bawat salitang lumabas sa bibig nito ay malinaw na naitala, kasama na ang pag-amin sa mga operasyon ng T-Kotong-I na isinagawa nila sa nakalipas na mga linggo. Alam ni Rhea na ito na ang matibay na ebidensyang direktang magagamit ng Internal Affairs Service ng pambansang pulisya para panagutin ang tiwaling opisyal. Ngunit batid din niya na ang mga susunod na hakbang ay kailangang gawin ng may ibayong pag-iingat. Hindi niya maaaring basta-basta isapubliko ang kanyang pagkakakilanlan dahil nakataya pa rin ang kanyang kaligtasan at ang mas malawak na operasyong kanilang isinasagawa. Kinabukasan, ang balita tungkol sa insidente ng nagdaang gabi ay nagsimula ng kumalat sa social media. Ang mga residente na nakasaksi sa komprontasyon ay nag-upload ng mga maikling video, nagsusulat ng mga komento ng paghanga tungkol sa misteryosong babae na nagpataob sa mayabang na pulis. Marami ang tumawag sa kanya na ibayani ng Quiapo. Bagamat ang kanyang pagkakakilanlan ay nananatiling isang palaisipan, tinitigan ni Rhea ang screen ng kanyang telepono. Isang manipis ngunit matatag na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niyang ito na ang tamang panahon para makipag-ugnayan sa kanyang superior. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagpadala siya ng naka-encrypt na mensahe sa pinuno ng kanilang unit, iniulat ang buong pangyayari at isinasama ang na-record na ebidensya. Hindi nagtagal, sumagot ang kanyang superior, mahusay, Agent Cruz. Sapat na itong ebidensya para simulan ang opisyal na aksyon. Ngunit manatiling mapagmatsyag. Maaaring subukan ng mga taong ito na magbura ng bakas o pagtakpan ang kaso sa ibang paraan. Tumango si Rhea sa kanyang sarili. Alam niya na malaki pa rin ang panganib, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang bahagyang nasa kanyang mga kamay ang kontrol. Ilang oras ang lumipas, dumating ang isang team mula sa Internal Affairs Service sa lokasyon ng iligal na checkpoint. Pinuntahan nila ang target na opisyal, si Isa Alberto Ramos, inaresto ito, at sinimulan ang paunang investigasyon sa mismong presinto. Ang mga residente sa paligid ay nanood mula sa malayo, nagulat nang makita ang opisyal na kagabi lang ay puno ng kayabangan, ngayon ay dinadala ng kanyang mga kasamahan. Ang kapaligiran ay naging dramatiko. Ang kapangyarihang tila ganap at hindi matitinag kagabi ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Samantala, si Rhea ay nanatili sa anino, tinitiyak na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi malalantad bago ang tamang oras. Gayunpaman, isa sa mga miyembro ng isang veteranong opisyal na matagal nang nakakakilala sa kanya, ang nagbigay ng senyas na maaari na siyang lumabas. Pwede ka nang lumabas, Cruz. Ligtas na ang lahat, sabi nito sa pamamagitan ng maliit na earpiece. Humakbang si Rhea mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng isang hilera ng mga stall ng ukay-ukay. Ang mga mata ng mga residente at ilang pulis na naroroon ay napako sa kanya. Sa isang iglap, habang tinatanggal niya ang maruming peluka at pinupunasan ang dumi sa kanyang mukha, inihayag niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang ahente ng Internal Affairs. Ang mukha na dating mukhang isang ordinaryong mangangalakal ay naging simbolo ng katarungan at katapangan. Ang mga tao ay sandaling natahimik, pagkatapos ay nagsimula ang bulungan na nauwi sa masigabong palakpakan. Hindi lamang sila humanga, kundi nakaramdam din ng ginhawa dahil nalaman nilang may mga alagad ng batas na tunay na nagpapatupad nito. Ang inarestong pulis ay tumitig kay Rhea na maihalong galit at takot. Ang lahat ng ebidensyang nakalap ni Rhea ay hindi nag-iwan ng puwang para sa kanya na ipagtanggol ang sarili. Sa pagtatapos ng araw na iyon, nakaupo si Rhea sa opisina ng pinagmamasdan ang mga naipong recording. Nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit batid din niyang malayo pa sa pagtatapos ang kanyang tungkulin. Marami pang ibang tiwaling opisyal ang kailangang panagutin, at kailangan pa ring turuan ang lipunan tungkol sa kanilang mga karapatan kapag nahaharap sa mga iligal na checkpoint. Ngunit ang gabing iyon ay nagbigay ng isang malakas na mensahe. Ang katapangan, talino, at integridad ay maaaring magapi ang katiwaliang tila hindi matatalo. Ngumiti si Rhea ng bahagya, huminga ng malalim, at inihanda ang sarili para sa susunod na misyon. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pakiramdam ay mas maliwanag.
Hindi lamang dahil sa liwanag ng mga poste, kundi dahil sa katapangan ng isang babae na naglakas loob na harapin ang kawalang katarungan at ipaglaban ang batas, kahit na mag-isa. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, ang balita tungkol sa babaeng nagpahinto sa iligal na checkpoint at naglantad sa mga tiwaling pulis ay naging viral. Itinampok ng lokal na media ang katapangan ni Rhea. Bagamat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang ahente ng FBI ay limitado pa lamang ang paglalantad, maraming residente ng Quiapo at mga karatig lugar ang nakaramdam ng ginhawa. Nagsimula pa silang magsalita ng mas hayagan tungkol sa mga gawain ng Tiko Tong-i na matagal na nilang tinitiis. Sa kabilang banda, nagsimulang maramdaman ni Rhea ang panibagong panggigipit. Ang ibang mga tiwaling opisyal na hindi pa nahuli ay nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa babaeng nagpanggap na nag-record ng kanilang mga gawain. Ilang hindi kilalang banta ang pumasok sa kanyang telepono, ngunit nanatiling kalmado si Rhea. Alam niyang ang kanyang tungkulin ay hindi lamang tungkol sa pisikal na katapangan, kundi pati na rin sa talino sa diskarte. Sinimulan ng VIS na magbalangkas ng isang follow-up na plano ng operasyon. Ginamit nila ang ebidensyang nakalap ni Rhea para habulin ang mas maraming opisyal na sangkot sa mga iligal na checkpoint. Si Rhea ay direktang kasama sa koordinasyon, nagbibigay ng taktikal na pagsusuri mula sa pananaw ng isang nasa field. Ang kanyang karanasan at pagbabalakayo ay naging isang mahalagang yaman dahil kaya niyang hulaan ng may katumpakan ang mga pattern ng pag-ugali ng mga bugok na pulis. Isang hapon, inanyayahan si Rhea na makipagkita sa District Director ng Manila Police District. Sa malawak na conference room na napapaligiran ng mga mapa ng lungsod at mga dokumento, binigyan ng District Director si Rhea ng isang simbolikong parangal para sa kanyang katapangan at profesionalismo. Ngunit alam ni Rhea, ang mga simbolikong parangal ay maliit na bahagi lamang ng laban. Hindi pa ito tapos, sir. Marami pa tayong dapat ayusin, sabi niya sa kanyang isip. Ang ilang mga pulis na nadawit sa kaso ay nagsimulang tumanggap ng mga panloob na parusa, mula sa sapilitang paglipat ng destino hanggang sa tuluyang pagkasibak sa serbisyo. Limitado ang pagbabalita ng media upang mapanatili ang balanse at tiwala ng publiko sa institusyon ng pulisya. Nakaramdam si Rhea ng ginhawa, ngunit mulat din siyang ang paglilinis sa isang institusyon ay hindi trabaho ng iisang tao lamang. Sinimulan niyang sanayin ang isang maliit na team sa loob ng binibigyan sila ng mga kasanayan sa pagbabalakayo, pagsusuri ng digital na ebidensya, at ligtas na mga taktika sa pangangalap ng impormasyon. Sa personal na antas, napagtanto ni Rhea na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang katapangang naging viral ay nagpakilala sa kanya sa ilang mga grupo, ngunit ginawa rin siyang target ng mga taong hindi natutuwa sa paglalantad ng mga iligal na gawain. Kailangan niyang maging mas mapagmatsyag, mas maingat, at laging handa sa anumang posibleng panganib. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa headquarters ng nakita ni Rhea ang isang eskinita na katulad ng kung saan niya unang hinarap ang mga aroganteng pulis. Huminto siya sandali, tinitigan ang kumikislap na ilaw ng poste. Ang alaala ng labanang iyon ay bumalik sa kanyang isipan. Ang tensyon, ang adrenaline, at ang katapangang lumitaw sa gitna ng panganib. Ngumiti siya ng bahagya, na pagtatantong ang bawat panganib na kanyang sinuong noong gabing iyon ay nagbunga ng pagbabago. Alam ni Rhea na ito ay hindi lamang isang personal na tagumpay. Ito ay tagumpay para sa mga mamamayan, para sa batas, at para sa integridad ng institusyon ng pulisya. Tumingala siya sa madilim na langit ng Maynila, na pagtatantong mahaba pa ang paglalakbay na ito, ngunit kahit papaano, ang unang hakbang ay naitahak ng tama. Dahil dito, ipinagpatuloy ni Rhea ang kanyang misyon, handang harapin ang mga susunod na hamon na nagpapatunay na ang isang tao na may katapangan at integridad ay maaaring gumawa ng tunay na pagbabago, kahit na sa isang sistemang komplikado at puno ng katiwalian. Lumipas ang ilang buwan mula noong gabing iyon ng iligal na checkpoint na nagbago sa lahat. Ang lungsod ng Maynila ay nagsimulang makaramdam ng kaunting kapayapaan. Ang mga kalsadang dati ay madalas na puno ng mga biglaang checkpoint ay bihira nang makita. Ang mga mamamayan ay nagsimulang maglakas loob na magulat kung may makitang mga irregularidad. Ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang gabi, isang katapangan at isang recording. Si Rhea ngayon ay nagtatrabaho sa isang espesyal na unit sa loob ng VIS
na nakatuon sa paghawak ng mga paglabag sa etika at katiwalian ng mga alagad ng batas. Hindi na siya nagbabalat kayo sa mga lansangan, ngunit araw-araw niyang sinusuri ang mga ulat mula sa publiko, naghahanap ng mga pattern, at nag-ugnay ng mga tuldok na dati ay nakaligtaan. Sa kanyang simpleng opisina, ang mga tambak na folder at laptop ang naging tapat niyang kasama. Ngunit sa katahimikan, dala-dala pa rin niya ang diwa mula sa field, ang diwa ng isang opisyal na nakakaalam kung ano ang pakiramdam na direktang harapin ang kawalang katarungan. Isang hapon, nakatanggap siya ng bagong ulat mula sa isang residente ng Tondo. May isang grupo ng mga individual na sinusubukang buhayin muli ang Tiko Tongki sa ibang lugar. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi na nahimik ang mga residente. Nag-record sila, nangalap ng ebidensya, at direktang ipinadala ang ulat sa unit ni Ria. Habang binabasa ang mga mensaheng iyon, napangiti si Ria. Napagtanto niyang ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa isang bayani, kundi mula sa kolektibong kamalayan. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa ng operasyon ang unit ni Ria. Hindi na patago, sa pagkakataong ito, bumaba sila ng may buong legalidad at transparency. Ang mga residente sa paligid ay nanood. Ang ilan ay tumulong pa sa pagtuturo ng lokasyon ng mga insidente. Sumama si Ria, bagamat hindi na nakadisgis. Nang lumitaw siya suot ang kanyang opisyal na uniforme, maraming residente ang agad siyang nakilala mula sa viral video noon. Ayan yung babaeng matapang na lumaban sa mga kotong cop noon, bulong ng isang ginang habang nakangiting may pagmamalaki. Tumango lang si Ria ng magalang, nananatiling kalmado ang kanyang mukha. Ginagawa ko lang po ang nararapat, maikli niyang sabi. Naging mabilis ang operasyon. Ilang mga salarin ang nahuli ng walang anumang paglaban. Walang karahasan, walang drama, tanging katarungan na umaandar ayon sa tamang proseso. Nang matapos ang lahat, tumayo si Ria sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang papalubog na araw na tumatagos sa matataas na gusali ng Maynila. Sa kanyang isipan, naalala niya ang unang gabi nang magsimula ang lahat. Noong siya ay isang hamak na mangangalakal sa gitna ng karamihan, mag-isang humaharap sa dalawang aroganteng pulis. Ngayon, nakatayo siya hindi lamang bilang isang ahente ng kundi bilang isang simbolo ng maliit na pagbabagong umusbong mula sa katapangan. Ilang araw pagkatapos, ang video ng pinakabagong operasyon ay naging viral muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa karahasan o komprontasyon, kundi dahil sa paghanga. Nakita ng mga mamamayan ang mga alagad ng batas na nagtatrabaho ng may puso, hindi ng may kayabangan. Sumulat sila ng mga komento na naglalaman ng suporta. Ito ang mga pulis na inaasahan namin. Sana dumami pa ang mga tulad ni Agent Cruz. Dapat ipatupad ang batas, sinuman ang may sala. Sa headquarters, ipinatawag ng District Director si Ria para magbigay ng pinal na ulat. Matapos itong basahin, tinitigan niya si Ria ng may pagmamalaki. Ang pagbabago ay hindi laging nagmumula sa itaas, Cruz, sabi niya. Minsan, nagmumula ito sa isang taong may tapang sa baba, sa field. Yumuko si Ria bilang paggalang. Gusto ko lang pong maniwala muli ang mga tao sa batas, sir. Bago siya lumabas ng silid, idinagdag ng opisyal at nasimulan mo na iyan. Ang mga sumunod na araw ay naging normal, ngunit sa kanyang puso may bagong kapayapaan. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin, ngunit kahit papaano, ang kanyang unang hakbang ay nagsindi ng pag-asa sa gitna ng isang lipunang halos nawalan na ng tiwala. Nang gabing iyon, bumalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang maliit na eskinita na may madilim na ilaw sa poste sa ilalim ng tulay ng Quiapo. Doon, nagtatakbuhan ang maliliit na bata, nagbibiruan ang mga street vendor, at ang buhay ay nagpapatuloy gaya ng dati. Wala nang mga iligal na checkpoint, walang boses ng pananakot, tanging simpleng kapayapaan. Umupo si Ria sa isang lumang bangkong kahoy, tinitigan ang kalangitan ng gabi na puno ng malabong mga bituin. Dahan-dahan siyang huminga, nakakaramdam ng ginhawa. Sa kanyang bulsa, nakatago pa rin ang maliit na memory card na naglalaman ng lumang recording, ang ebidensyang naging simula ng lahat. Hindi niya ito buburahin. Para kay Ria, hindi lamang iyon isang legal na ebidensya, kundi isang paalala na ang katapangan ng isang tao ay maaaring magbago ng isang malaking sistema, basta't ginawa ng may katapatan at disiplina. Ilang residente ang dumaan at bumati sa kanya.
Salamat po, Ma'am Ria, sabi ng isang may edad na lalaki habang nakangiti. Ngumiti pabalik si Ria. Ang mahalaga po ngayon, lahat tayo magbabantay para hindi na maulit ang mga ganoong bagay, malumanay niyang sagot. Ang langit ay lalong dumilim. Ngunit sa puso ni Ria, ang maliit na liwanag na iyon ay nanatiling nakasindi, ang liwanag ng integridad, katapangan at pananagutan. Alam niyang ang laban sa kawalang katarungan ay hindi kailanman tunay na matatapos. Ngunit bawat maliit na hakbang na kanyang ginawa, bawat mamamayang ngayon ay naglalakas loob na magsalita, ay bahagi ng isang mas malaking tagumpay. Tumayo si Ria, pinagmasdan ang paligid, at dahan-dahang naglakad palayo sa eskinita. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, ngunit puno ng kahulugan. Alam niyang ang katarungan ay hindi lamang dapat ipatupad, kundi dapat ding pangalagaan. At hanggat may mga taong tulad niya, ang katarungang iyon ay hindi kailanman mamamatay. Kinabukasan, ang hangin ay mamasa-masa at amoy diesel. Sa gitna ng ingay at gulo ng palengke sa ilalim ng tulay, nagising si Ria mula sa maikling pag-idlip. Masakit ang kanyang katawan, ngunit nananatiling matalas ang kanyang isipan. Maingat niyang itinago ang kanyang communication device sa ilalim ng mga bote sa loob ng kanyang sako, at inayos ang kanyang posisyon upang magmukhang isang mangangalakal na kararating lang mula sa malayo. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang police community precinct kung saan siya sinipa kagabi. Ang tatlong tiwaling opisyal ay naghahanda na, kumpleto sa kanilang mga motorsiklo ng patrol. Mukha silang kampante, nagtatawanan habang humihigop ng tatlo in negatibo isa na kape. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin si Ria na kakaiba. May isang itim na GT na walang plaka na nakaparada malapit sa presinto. Ang sasakyang iyon ay hindi pag-aari ng pulisya, ngunit madalas niyang nakikita sa parehong lugar. Ang kanyang instinct bilang isang intelligence officer ay kumilos. May mangyayari ngayong araw. Habang pinupuno ang kanyang sako ng mga basyong bote, nagmasid siya mula sa isang ligtas na distansya. Ang pulis na nagngangalang AC Isaberto Ramos ay nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa itim na sasakyan. Mabilis at tensyonado ang kanilang mga kilos. Pagkatapos ay nakita niyang may nagpalitan sa kanilang mga kamay, isang brown na sobre. Isang transaksyon sa field. Mabilis na naisip ni Ria. Alam niya na kung makukunan niya iyon ng malinaw, ang kaso ng T-Kotong E na ito ay maaaring direktang mabuwag. Ngunit kailangan niyang maging maingat. Isang pagkakamali lang, hindi lang ang kanyang misyon ang mabibigo, kundi pati na rin ang kanyang buhay ay maaaring malagay sa alanganin. Pagsapit ng hapon, nang magsimulang dumilim ang araw, nagsimula ang kanilang operasyon ng checkpoint. Sinundan sila ni Ria mula sa malayo. Tinatarget nila ang maliliit na tao sa paligid ng terminal ng jeepney, mga parking attendant, mga nagtitinda sa bangketa, at mga kapwa niya mga ngalakal. Sino mang itinuturing nilang ipasaway ay agad na tinatakot na dadalhin sa presinto kung hindi magbabayad ng kiareglo. Isa sa mga biktima noong hapong iyon ay si Mang Domeng, isang matandang mangangalakal na madalas magbahagi ng pagkain kay Ria. Inakusahan siya ng mga pulis na nagnakaw ng bakal mula sa isang construction site. Si Ria, na nanonood mula sa likod ng isang kariton, ay hindi makatiis. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita niyang si Mang Domeng ay tinulak ng malakas hanggang sa matumba. Gustong sumugod ni Ria ngunit pinigilan ang sarili. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang hintayin ang sandali kung saan kumpleto na ang lahat ng ebidensya at sapat na ang mga saksi upang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Ngunit hindi inaasahan, lumingon si Berto sa direksyon ni Ria na nakatayo malapit sa isang karinderya. Tila nakilala niya ang mukha ng dalaga. Ikaw na naman, sigaw niya habang papalapit. Sinusundan mo ba ako, ha? Umatras si Ria ng isang hakbang, nagkukunwaring natatakot. Hindi po, sir. Tutulungan ko lang po sana yung matanda. Tulong, lalong lumakas ang boses ni Berto. Sino ka ba sa akala mo? Sa isang iglap, ang maingay na palengke ay tumahimik. Ang mga tao ay huminto sa kanilang ginagawa, nakatingin sa kanilang direksyon. Lumapit ang dalawa pang pulis, sinusubukang hilahin si Ria palayo sa mga tao. Itinulak siya ng isa ng malakas hanggang sa tumama ang kanyang katawan sa isang kariton.
Ang maliit na teleponong nakatago sa bulsa ng kanyang maruming jacket ay muntik nang mahulog, ngunit nagawa niya itong saluhin. Lingid sa kanilang kaalaman, ang maliit na kamera sa kanyang relo ay nagre-record na ng lahat. Dalhin yan sa presinto, malamig na utos ni Berto. Matagal na akong naghihinala sa isang to. Mukhang hindi tunay na basurero tong batang to. Nagkunwari si Ria na bahagyang pumapalag, sumisigaw na parang takot. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, nagsimula na siyang magbuo ng plano. Alam niyang kapag dinala siya sa presinto, doon mismo niya makukuha ang huling voice recording at ebidensyang kailangan niya. Sa loob ng presinto, masikip at maalinsangan ang pakiramdam. Isang ilaw na neon ang kumikislap sa itaas. Nakaupo si Berto sa isang silya habang naninigarilyo, habang ang dalawa niyang tauhan ay nakatayo sa likuran. Nakaupo si Ria sa isang plastik na upuan, nakayuko. Umamin ka na. Sino ka? Sabi ni Berto sa isang patag na tono. Isa lang po akong mangangalakal, sir. Wala po akong kasalanan. Sinungaling. Madalas kitang nakikitang naglalagi sa paligid dito. Minamanmanan mo ba kami? Nanatiling tahimik si Ria. Alam niyang isang maling salita lang, guguho ang kanyang pagbabalat kayo. Ngunit bigla, ang isa sa mga mas batang pulis na mula pa sa simula ay tila nag-aalinlangan ay nagsalita ng mahina. Boss, tama na siguro. Mukha namang kawawa talaga tong babae. Tumingin ng matalim si Berto. Pinagtatanggol mo ba siya? Hindi po, boss. Pero kung may makakita, baka malagay tayo sa alanganin. Lalong uminit ang sitwasyon. Naramdaman ni Ria ang tensyon sa hangin. Mas lalo siyang yumuko, itinatago ang ekspresyon ng kanyang mukha na halos mawalan na ng kontrol. Pagkatapos ay may nangyari. Kinuha ni Berto ang sako ni Ria, ibinuhos ang laman nito. Sa gitna ng mga bote at plastik, nakita niya ang isang maliit na piraso ng metal na hugis parisukat. Itinaas niya ito. Ano to? Anong gamit nito, ha? Sandaling nagulat si Ria. Iyon ay bahagi ng maliit na recording device na nahulog mula sa kanyang bulsa kanina. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit si Berto ay nakatayo na at nakatitig sa kanya nang may matinding hinala. Alam ko na mula pa sa simula, hindi ka ordinaryong basurero. Umamin ka kung sino ka bago kita piliting umamin. Ang batang pulis na kanina ay pumipigil ay nagsimulang mag-alala. Tinitigan niya si Berto pagkatapos ay si Ria. Ngunit si Berto ay humakbang pasulong, sinampal ang mesa, at sinipa ang upuan sa harap ni Ria. Sa gitna ng panganib na iyon, alam ni Ria na paubos na ang kanyang oras. Kailangan niyang magpasya, ipagpatuloy ang pag-arte at harapin ang panganib, o ilantad ang kanyang pagkakakilanlan at kunin ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng humintong motorsiklo ang narinig sa harap ng presinto. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakasibilyan. Hindi sila nagpakita ng magiliw na mukha. Isa sa kanila ay tumitig ng matalim kay Berto. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaki. Relax. Wala kayong pakialam dito. Isa lang tong palaboy na naligaw, pabalang nasagot ni Berto. Umiti ng bahagya ang lalaki at pagkatapos ay ipinakita ang kanyang ihi. Mula kami sa Internal Affairs Service. Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan sa lugar na ito. Agad na tumahimik ang silid. Dahan-dahang itinaas ni Ria ang kanyang ulo, tinitigan ang lalaki. Mabilis silang nagpalitan ng tingin, isang tahimik na kodigo na tanging mga kapwa-miyembro ng intelligence ang nakakaintindi. Nakatanggap din kami ng visual data at audio recording mula sa isang taong nag-undercover sa inyong teritoryo, patuloy ng lalaki mula sa V. At tila, ang taong iyon ay nasa silid na ito ngayon. Namutla ang mukha ni Berto. Dahan-dahang tumayo si Ria at inilagay ang kanyang relo sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na ilaw sa gilid ng relo ay kumikislap ng asul. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Miyembro ako ng isang special unit, sabi niya sa isang kalmado, ngunit matatag na boses. Matagal na ang aking pagbabalak kayo, at lahat ng ebidensyang nakalap ko ay naipadala na ng direkta sa headquarters kaninang umaga pa lang. Ang dalawang tauhan ni Berto ay dahan-dahang umatras.
Ang batang pulis ay yumuko, tila labis na nagulat. Nagsisinungaling ka, paos na sabi ni Berto. Gusto mo lang akong ilaglag. Hindi ko kailangang ilaglag ka, sir. Inilaglag mo ang sarili mo, malamig na sagot ni Ria. Tinapik ng lalaki mula sa ihi ang balikat ni Ria at pagkatapos ay nagbigay ng senyas sa kanyang team na arestuhin ang mga tiwaling opisyal. Naging magulo ang sitwasyon. Sinubukang tumakas ni Berto ngunit agad siyang napabagsak. Si Ria ay nakatayo lamang, pinagmamasdan ang eksena na maihalong ginhawa at lungkot sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, nakaupo si Ria sa isang plastik na upuan sa labas ng opisina ng pinagmamasdan ang kulay abong langit ng Maynila. Pagod ang kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, kalmado ang kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang maliit na telepono, nakita ang isang maikling mensahe mula sa kanyang commander. Mission accomplished. Good work, Cruz. Magpahinga ka na. Matagal niyang tinitigan ang screen, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Ngunit ang kanyang ngiti ay panandalian lamang. Dahil sa kabilang screen, isang hindi kilalang mensahe ang pumasok. Akala mo tapos na ang lahat. Hindi lahat ng maruruming uniforme ay nahuli. Mag-ingat ka, Ria. Natigilan ang kanyang kamay. Tumingin siya sa paligid. Sa anino ng gusali sa tapat, tila may isang taong nagmamasid sa kanya. Ang gabi ay muling naging tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni